Ano po mararamdaman nyo kapag sa isang pagkakataon ay nabalitaan nyo po na ang founder po ng Cornerstone Community Manila ay nakulong? Ano yung isipin nyo? Isipin nyo, ano kaya nangyari? Siya kaya na-scam o may ginawa talaga siyang mali o kalokohan? Di ba? Mag-aalala kayo. Siguro gusto nyo malaman na kumusta po siya. Sa panahon po ni Apostol Pablo, siya po ay nakulong sa Italy. Ito po ang Filipoy. Ang tawag ngayon ay Filipi, pero noon po ay Filipoy. Ang sabi po doon ay kasi kinasuhan po siya sa Israel ng kanyang mga kababayan. Pero umapila siya kay Cesar sa pinaka-Supreme Court nila. Kaya nagbiyahe po sila papuntang Roma doon. Habang nandun siya, sinulatan niya po ang tatlong churches sa isang kasamahan. Church sa Filipoy, church sa Ephesus, church sa Colossae, banda rito, hindi na masyadong kita, at isang kapatiran na si Philemon. Kahit siya yung nakakulong, gusto niyang i-encourage po ang mga churches. Siyempre, kapag medyo wala na kayong ginagawa, gusto niyong siguro abutin yung mga taong kaya niyo abutin. So, palagay ko po, ito po ang binaybay ni Epaphroditus na nagdala ng sulat. Dito po, dadaan siya ng Corinto, dadaan po siya ng Kenkrea. Ito po yung Athens, hanggang sa makarating dito sa Kavala o Neapolis. Nandito po ang Filipoy. Okay? So, kung titingnan po natin ang layo ng Pilipinas from Philippines to Filipoy, 9,500 kilometers. Ito po Pilipinas, ito po Saudi Arabia, ito Israel, Syria, dito magulo, ito ang Turkey, ito ang Greece, andun po ang Filipoy. Ganyang kalayo po ang Filipi sa atin. Okay? Na-share ko po sa inyo last time, nagkaroon po kami ng pribilehiyo na makasama po sa isang biblical tour upang mapuntahan po yung mga churches na sinimulan po ni Apostol Pablo o pinangaralan doon. So, para ma-imagine nyo lang po, ito po Turkey, ito Istanbul. Kung gusto po makapunta doon, medyo ganyan ang iikutin. Dito po ang Athens, mas malayo po ng konti. So, siguro nakikita nyo po sa Bible. Noon ang tawag po doon sa Turkey ay Asia Minor. Ngayon po, magkasama po ito isang bansa, Macedonia or Macedonia, Samothraki or Samothrace. Ito po yung Neapolis na tawag ngayon ay Kavala. 17 kilometers po ang layo from Filipoy. Paano po napunta doon si Pablo? Tatandaan nyo, kinuwento po ni Pastor Joko na nangangaral po siya banda rito, tapos nanaginip po siya na may isang lalaki na humihingi ng tulong sa kanya. Magmula noon, alam niya na ginagabayan siya ng Diyos na pumunta ng Europe. Ito po ang hati ng Europe. Pero sa tingin ng mga Turkey, ito ang hati ng Europe. Kapiraso ng Turkey ay nasa Europe, mas malaking bahagi po ng Turkey ay Asia. So dito po siya nagsimula from Troas dito sa Alexandria. Meron po akong video nito, nakapunta po kami dito last year. We put on to sea and sailed straight for Samothrace, and the next day we went on to Neapolis or New City, Neapolis. From there we traveled to Philippi. Doon po yung Philippi. A Roman colony and the leading city of that district of Macedonia or Macedonia, and we stayed there for several days. At ang pinakaunang convert niya po doon si Lydia, yung sambahayan niya. So, close up lang po, dito po kami nagstay sa Lucy Hotel, 17 kilometers binaybay namin. Ancient city po yan, protected site po yan kasi ginawa po siyang tourist site. So, since na matagal na po yung, ano na yan, mahigit na 2,000 years old na po yan, sira-sira na po yung lugar na yon. Okay, itong close up po niyan, dito po kami pumarada, yung mga tourist bus, dito po kami nag-enter sa cafe dito, sinimulan po namin biyahe dito, ito yung theater, ito po yung pinaka public forum or public place, agora, yung marketplace, yung pinaka-syudad. Tapos dito po yung sinasabing kulungan ni Pablo. Kasi doon sa Acts chapter 16 pa rin, pagdating nila doon, hindi nagtagal, nagalit yung mga tao sa kanya dahil nangangaral daw siya ng mali, tapos pinakulong sila ni Silas. Kung matatandaan niyo yung kwento na yon, yun yung nagkalindol, tapos nabuksan yung mga gates, akala nung bantay, nagsitakasan na po yung mga preso. Tapos magpapakamatay siya kasi natakasyon siya ng mga preso eh. Sabi ni Pablos, huwag mong saktan ang sarili mo, nandito lang kami. Dahil doon, nais din ng bantay, ng jail warden na makilala din ng Diyos, so siya ay na-born again din. Yun po yung kwento nito. So, andito po yung jail. Ito po, pinicturean ko po yon. Ito yung, maliit lang po yung kulungan yan, pero sira na po yung banda rito, kaya kitang-kita na po yung loob. Ito po sabi sa 16 verse 23, and when they had inflicted many blows upon them, they threw them into prison. Binugbog muna, hindi pa nasa sentensyahan, binugbog na kaagad, ordering the jailer to keep them safely. Having received this order, he put them into the inner prison and fastened their feet into the stocks. So hindi na basta nakakulong, nakagapos pa ng mga kadena. Alright?
Ngayon po, gusto ko po ipakita muna sa inyo, mga 4.5 minute na video lang, yung mismo nga nakunan ko po dito. Pwede po ba nating i-play? So that's Kavala. It's the Kavala Beach. Yeah, beautiful beach. It's different from ours in the Philippines, but this is also beautiful. So we're having lunch Sunday afternoon here. Orchestra. Chorus, small group of people, chorus, dancers, orchestra, place for dancing. Orchestra means place for dancing for Dionysus. Sixth century BC. Hippocrates. Yes. Does it come from the word hypocrite? Greek actor. Hippocrates are actors. So that was the first debate that never took place, supported by a painted scenery. And that was the area where the actors were able to change their clothes. Everything was about the audience. That was the seats for the spectators. So this theater had a capacity of 5,000 spectators. 5,000 spectators. Wow. Really? 5,000 can fit here? Hurry up, take your time. Yeah, marbles can be very slippery. Wow. 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 So the people revered this place in honor of Paul. Oh. Yes, all of you can walk down if you want. Wow. Wow. Oh, we can look inside. Okay, before we... No photography. Wala naman nagbabantay ng photography. Yeah. I'll wait for my turn while they're taking their turns. That's the Acropolis of Libya. Wow, interesting. So tradition says this was the prison where Paul was kept. Interesting. Oops, sorry. No, it's your turn. Before you take a photo, let me just take a look. Oh. Prison. So, ganito po yung pinakasitwasyon. Ano po, si Pablo, siya po yung nakakulong, siya pa po yung nag-i-encourage sa mga churches na maging matatag at malakas sila. Huwag niyo akong alalahanin, sabi niya sa chapter 1, na confident siya na palalayain pa siya at makakabisita muli siya sa Philippi or sa Philippoy. Ito po ang title ng ating message for today, Humbly Serve One Another
like Jesus. Sinasabi ni Pablo, hindi yung asikasuhin niyo ako, asikasuhin niyo yung sarili niyo. At gusto ko talaga sa inyo ay magkaisa kayo, magkasundo kayo. Matindi po ang persecution po noon sa Filipoy. Kaya nga sinasabi niya na hanga ko sa inyo kasi nabalitaan ng maraming mga churches na antibay ninyo laban sa mga persecution. Pero para mapanatili nyo po yung katibayan nyo, kinakailangan nyong magkaisa at magkasundo. Meron po akong 4 na punto na i-share sa inyo ngayong umaga. Unang-una ay magkaisa po tayo at maglingkod tayo sa isa't isa. Para po kay Pablo, ang kagalakan niya ay makita niyang maayos at maganda po ang mga nangyayari sa church. So huwag niyo ako alalahanin, basta kayo, magkasundo po kayo. So ito po yung basahin natin sa Tagalog, pero kung gusto niyo sundan sa English, okay lang po. Sabay-sabay po tayo. Kaya't kung may anumang pampalakas ng loob na nagmumula kay Kristo, kung may anumang pampasiglang dulot ng pag-ibig, kung may anumang pagsasamahang mula sa Espiritu, kung may anumang pagmamalasakit at habag, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaisa kayo sa pag-iisip, mabuklod kayo ng isang pag-ibig, at magkaisa kayo sa diwa at layunin. So gusto ni Pablo maging maayos po sila. Iyon ang magpapasaya sa kanya, na malakas kayo, matatag kayo. So ini-encourage niya pa yung nakakulong ang nag-encourage sa church ng mga taong malalaya, although nahihirapan din sila sa mga pag-uusig. Sinasabi dito ni Pablo, meron naman meron kayong mapaghuhugutan ng pampalakas sa isa't isa. Kasi ang Diyos ay kumikilos sa inyo. Okay, papaliwanag niya sa verse 12, pero nasa verse 1 pa lang tayo. So, ang mahalaga dito yung kalooban natin lumakas. So, ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, sabihin natin, dito sa Pilipinas, hindi naman tayo masyado nakakaranas ng pag-uusig. No? Siguro ang matinding pag-uusig natin nakita niyo po ba yung hindi naman tayo pinersonal, ano? Sa Olympics, nakita niyo po yung picture sa Olympics, no? Ginawang yung Last Supper. Ako, nakita niyo na po ba yun? Yung mga drag queen, ginaya nila yung Last Supper. Ginawa pa nila sa Olympics. Ano kinalaman nun sa Olympics? At bakit biglang gustong insultohin ng Kristyanismo? Bakit kaya? Anong problema? Bakit kaya ganon? So, mas matindi po pinagdaraanan nila ngayon. So, siguro ilan sa atin po, nakikita ko, ang pinoproblema siguro natin ay ang karamdaman, naghahanap tayo ng solusyon para sa ating pinansyal. Yung iba naman, kung meron kayong ginagawang project, yung mga ganong sabihin natin mas magaan compared sa pinagdaraanan ni Pablos o pinagdaraanan ng mga Philippians. Pero sabi, meron. Kaya tayo nagsasama-sama dito kasi meron tayong matatanggap na encouragement at may maibibigay tayo sa isa't isa. Kaya nga, pag tinatanong na, sino dito may good news? So, anong ginawa sa inyo ng Panginoon? O last Wednesday, ano po ba nangyari sa inyo? Kayo po ba ay nasalanta? Pero nandito pa kayo. Buhay pa kayo. Maayos pa kayo. Nakapaglinis pa kayo ng bahay. Naitapon nyo rin sa wakas ang basura ninyo. Di ba? At tapos nakita nyo yung mga dapat na itapon. No? Kahit medyo nadumihan kayo, hindi kayo nakapasok. Di ba? Kami, pinasok kami ng baha. Pero okay naman tayo dito, di ba? Salamat sa Panginoon. Hindi tayo papasalamat dahil sa bagyo. Pero pasalamat tayo, nakalampas tayo doon, nakaraos tayo doon, hindi po ba? Sabi, may encouragement kay Kristo. Kay Kristo natin matatagpuan o mapaghuhugutan yung encouragement na ibibigay natin sa isa't isa. So, kung meron mang pag-ibig o may participation or fellowship in the Spirit. Kasi ang alam natin, ang Espiritu kumikilos sa atin. Ngayon, kung matagal na kayong Kristiyano, baka narinig nyo na itong word na to, koinonia. Usually, tinatranslate natin itong fellowship. Kung hindi nyo naintindihan, walang problema. May English naman, may Tagalog naman. Para sa inyo na nakakaunawa at naririnig na yan. Any affection, napapansin nyo dito, action ito, mag-encourage kayo sa isa't isa, pero hindi lang basta paglilingkod. Lagyan nyo naman ng emotion. Di ba? Affection. Yung sabihin, totoong may damdamin kayo sa pag naglilingkod kayo sa isa. Hindi yung basta na lang nagawa mo, okay, ako magugas ng pinggan. Ginawa ko yung para sa lahat sa inyo, pero sama naman ng mukha. Di ba? Yung parang sama na, ako na nga lang maghuhugas kung gagawa-gawa ka, tapos may inis ka pala sa amin. Yun, di ba ganon? At may sympathy, yung may pakikiramay. Ano ba tawag sabi dito? Pagmamalasakit at habag. Kasi ang tao pag nahihirapan,
Hindi lang basta, o ano kailangan mo, gamot, o umayos na yung pakiramdam mo, okay, good. Hindi, makita mo naman ng konting awa, di ba? Oy, alam mo, sa totoo lang, hindi ko naiintindihan yung naramdaman mo. Hindi ko pa nararanasan yung naramdaman mo. Pero pinagpe-pray kita na sana ay malampasan mo po yan. Ano? Ako nga, pinaka-agony ko po, last week po, sakit lang ng ngipin. Hirap na hirap ako last week. Ano? Tapos nung Sunday, pagkagat ko, sigaw ako talaga sa bahay. Ang appointment ko nung Tuesday. So, ayun, maayos na. Yun, sakit pa lang ng ngipin yun, ano? Okay. So, sabi niya, ganapin nyo, lubusin nyo ang aking kagalakan. Gusto ko magkaisa kayo, iisa kayo ng isipan, same mind, same love. Paano mangyayari yun? Kasi nga po, tayo sa church, iba-iba po pinanggalingan po natin. Iba-iba rin tayo pinalaki. Iba-iba rin ang pinagdaanan natin sa buhay. Pero meron tayong pagkakaisa kay Kristo. So kung ano man yung pagkakaiba-iba natin, isasantabi na natin yung may pangunawa tayo. Hindi po ba? Kasi si Kristo ang umunawa sa atin. Si Kristo yung nagmahal sa atin, mas malakas, mas magaling yung pinakita ni Jesus sa ating habag, binigay na pag-asa at pinaramdam na pagmamahal, kaysa sa yung, ayoko sa taong na to. Kasi kayong mga Bisaya, ganyan kayo. Kayong mga taga-Kapampangan, ganyan kayo. Kayong mga Ilocano, ganyan kayo. Kayong mga Tagalog, ganyan kayo. Yung mga walang kakwenta-kwentang kasalanan ko bang ako'y Tagalog, ako'y Kapampangan, ako'y Ilocano, gano'n kami pinalaki. Sa Bisaya, wala kaming po. Huwag kayong madidisrespect, hindi kami nasanay may po. Hindi po ba? Issue pa ba yun? Hindi ba? Hindi na issue yun. Mag-intindihan na lang po tayo. Hindi po ba? So gano'n. At kung gusto mo matuto magpo, di matuto ka. Di ba? Kung hindi talaga, hindi. O hindi mo, pag hindi niya naintindihan yung sinabi mo, ano yung sinabi mo, paliwanag mo. Di ba? Pero hindi yung pag-aawayan palati yung mga maliliit na bagay na yan. Di ba? Sabi, iisang kaisipan, magkaisundo kayo, psychoi, alam niyo psyche, di ba? Isip. Magkaisang isip, full accord in and of one mind. Verse 3, sabay-sabay po. Huwag ninyong gawin ang anuman dahil sa pansariling hangarin o dahil sa kayabangan. Sa halip, magpakumbaba kayo at ituring ang iba na mas mahalaga kaysa iyong sarili. Pahalagahan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang kapakanan ng inyong sarili. Isipin po natin mga kapatid, bakit po ba may mga taong makasarili? Gusto niya sa kanya ang attention, gusto niya siyang paglilingkuran, siya ang bida. Pagdating sa church, hindi daw dapat tayo ganun. Mas iisipin natin yung kapakanan ng iba. Huwag tayong magmamayabang. Alam niyo, natutuwa ako dito sa church. No? Nung una kong punta dito, hindi ko alam, ang dami palang professionals. Pero nakita ko ba yung pagmamayabang nila? Hindi. Di ba? Tapos makakakita ka ng extreme opposite, mga pangkaraniwan tao. Pero magkaisa tayo dito sa church. Hindi po ba? Hindi hadlang kung may pinag-aralan ka o wala. May natamo ka sa buhay, nakapunta ka sa ibang bansa o wala. Nakapunta kami sa ibang bansa, hindi dahil sa may pera kami, wala kaming pera. Wala akong regular na job. Ako po yung isang lingkod. Pero nabibihiyaan po kami ng Diyos. Kasi gano'n ang Diyos. Nakapunta kayo dito, nabibihiyaan kayo ng Diyos. Kasi nagtutulungan tayo, kasi nagmamalasakit tayo sa isa't isa. Kasi ang Diyos kumikilos sa ating lahat. Yung may kakayanan, tutulungan yung wala. At yung wala ay nakakatanggap ng mga pangangailangan. Hindi po ba? Kasi inisipin nyo, yung mga may kaya, hindi na lang magpunta sa church. Pag Sunday, magbora na lang. Lahat, gastusin na lang nila yung pera nila kung saan-saan. Pinagpaguran ko naman ito eh. Tapos yung mga nangangailangan, hikahos na hikahos. Di ba nung nilikha ng Diyos ang tao, sabi niya, kayo ang responsable sa isa't isa. So sisihin natin ng Diyos, bakit nagkaganto buhay? Di ba sino ang responsable sa isa't isa? Responsable ang magulang sa anak. Ang anak, responsable sa niya kanyang sarili, na siya ay mag-mature, na siya ay iangat niya yung sarili niya, mag-aral siya, magtrabaho siya. Ngayon, pag siya ay matured na, siya naman ngayon ang tutulong sa iba. Hindi po ba? Tapos kapag may nangangailangan, may nangyari sa isa, tulungan ng isang bayan ng isang bayan. Hindi sa lahat ng pagkakataon, ang langit ay biglang gagawa ng himala para matulungan ka. Pwedeng gawin ng Diyos yun. Kaya nga, pag may pupunta rito, galing sa ospital, sige, pag-pray natin. Kung maghimala ang Panginoon, salamat. Kung hindi, dadaan sa doktor, dadaan sa medisina, ang doktor, gagawin niya kung anong magagawa niya, aasa tayo na sana gumana yung medisina, tama yung analysis, tama yung naibigay na at mag-respond yung katawan ng maayos. Hindi po ba? Umaasa tayo sa Diyos o gano'n. So sana kung may supernatural at may natural, well and good. Pero kung ano yung magagawa nyo dyan, magkaisa kayo, magtulungan kayo, huwag nyong basta isipin yung sarili nyong interest.
Ano? So pag dadating dito, nakikita rin naman natin, sino ba nangangailangan dito? Yan, obvious man, kitang-kita ko sino nangangailangan. Ano bang pwede nating itulong sa kanila? Anong kalakasan? Anong pag-asa ang pwede nating sabihin sa kanila? Na may Diyos na nagmamahal, na may Diyos na nagpapagaling, na may Diyos na mag-aaruga sa inyo. Hindi po ba? O, kaya napakaganda po kapag iisa tayo ng isipan na kahit yung mga ibang tao na liko ang buhay, pagdating dito, ibang kultura dito. Siya yung ngayong mag-a-adjust ngayon. Hindi pwede ipagbida niya yung sarili niya. Kasi nag-iisa siyang kakaiba. Di ba? Mapipilitan ka na umayos sa isang lugar. Halimbawa, pumunta kayo sa isang napakagandang hotel. Napakaayos, napakaganda. Di ba biglang mababago yung asal mo doon? Kasi, nasa maganda akong lugar eh. Yung mga tao, nakaayos ng maayos. Maigi, di ba? Umaasal ka base sa lugar. Nakapunta ka sa ibang bansa. Dati nun, sa Pilipinas, tatapon ko lang ng basura kung saan-saan. Pagdating doon, di pala pwede magtapon dito. Umayos ka ngayon. Di ba maraming mga Pilipino nag-abroad, pagdating dito, medyo umayos din. Ano? Kasi doon sa ibang bansa, bawal yung ganun. O, di pagdating dito, umayos din kayo. Di ba? Natutunan namin sa ibang bansa, pag aakit ka ng escalator, doon ka lang sa gilid, hayaan mo tumakbo yung mga taong nagmamadali sa gilid. Ginaya ngayon ng SM. Maganda! Diba? Ganun. So, pag sila po mo sumali sa church, iba pala kultura dito. Ang tao pala dito ay nababago ng Diyos. Ang sarap pala kapag naging kaisa ako sa mga taong ito. Ang dami ko palang insecurity, nagyayabang ako, pero ang dami kong inaalala na pag nalaman nila na ganito ako, ganyan-ganyan ako. Diba? Pero dito pala, pwede pala yun. Na kahit pag nalaman nila ikay dating masamang tao, may pagpapatawad pala, may pagtanggap pala. Hindi po ba? O, ako ng bata ay inabuso, pero may mga tao palang ganun din, katulad niya, katulad ko. Pero sila ay inangat ng Diyos. Minahal ng Diyos, pinahalagahan ng Diyos, nakapag-asawa pa muli. Di ba yung mga ganon? Mabuti po ang Diyos. Alright? So, ikalawang punto po natin. Let's humble ourselves as Jesus did. So, hindi po natin ma-achieve yung pagkakaisa, hindi po tayo makapaglilingkod sa isa't isa, kung yung attitude po muna natin ay mapagpataas. So, ginamit po ni Apostol Pablo ang Panginoong Jesucristo bilang napakagandang halimbawa ng pagpapakumbaba. We can serve each other with humility if we learn how the Lord Jesus humbled Himself. Siya ang Panginoon natin, siya ang pinakamodelo natin, magandang matuto po sa Kanya. Ngayon, magmula sa verses 6 to 11, ito po ay tinatawag na isang Christ hymn. So sabi nila, na-compose malamang ito as early as 5 years after the death and resurrection of the Lord Jesus Christ. This is a very old hymn. Okay? Have this mind among yourself which is yours in Christ. So magsisimula yan sa ating pag-iisip. Basahin po natin verses 5 and 6. Taglayin ninyo ang pag-iisip na tulad ng kay Kristo. Kahit siya'y nasa kalikasan ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. So, umpisa pa lang yon. Okay, kinakailangan ko po ipakita ito kasi rich in theology po itong part na ito. Okay? At mahalaga kung maikumpara ko mamaya sa inyo yung mga ginamit na salita sa Griego. So, morphe, form. Dito natin nakuha yung salitang form. Nasaan yung Diyos niya? Sa translation na to, kalikasan Diyos. Hindi siya mukhang Diyos, siya talaga ay nasaan yung Diyos. Siya ay Diyos. Okay? Ang unang bagay na sinasabi ni Paul ay yung mindset muna natin. Ang mindset natin, gaya kay Kristo. Para magawa mo yung nagawa niya. Which is, kahit siya ay mataas ang kanyang kalikasan, higit siya sa buong kalikasan, siya ang lumikha ng lahat. Pero hindi niya itinuring na isang bagay panghawakan. Kasi kung siya ay magpapakumbaba, hindi po pwedeng manatili siya sa kanyang estado, sa kanyang status. Okay? So kinakailangan niya maging willing na kahit siya ay manatili, hindi mawawala sa kanya ang pagka-Diyos niya. Hindi mawawala 'yon. Pero mamaya may isang word na English pa rin ay form pero ibang Greek word ang sinabi. So, nandun siya, nasa form siya ng God, pwede niyang bitawan yung ganong katungkulan. Alright? Tingnan natin. Medyo mahirap din pong, pag nagtuturo po na ganito, dapat maingat po sa sasabihin eh. Kasi magkamali ka lang ng konting salita, baka maging maling doktrina na. So ako sinusubukan ko po mag-ingat na hindi magkamali sa bagay na ito. At baka maano pa tayo, false teaching yan. Ayaw natin ng ganon. Alright, sabay-sabay, verse 7 and 8. Ay ituring niyang walang halaga ang sarili. Kinuha ang kalikasan ng alipin at naging katulad ng mga tao
At nang natagpuan sa kaanyuan ng tao, ibinaba niya ang kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. So, ganito po yon. Yung pagpapakumbaba niya, ito ang goal niya. Okay? Hanggat sa ay siya'y masakripisyo at mapatay ng kahihiyan. Noong time na yon, maraming paraan ng mga Romano para patayin po ang mga kriminal. Ang isang pinakamarahas talaga na paraan ng pagpatay po sa isang kriminal ay ang pagpapako sa krus. Okay? Yung iba naman po, basta na lang pupugutan, mabilis lang yon. Pag ikaw pinako sa krus, usually nakareserba po yan sa mga rebelde. Kasi dinidiscourage po ng mga Romano ang pagre-rebelde ng mga kanilang sinasakupan. Syempre, mananakop yung mga yan Di ba? Natural, pag ikaw ay sinakop ka lang na ibang bayan, gusto mo lumaya, gusto mo magrebelde. So, para takutin ng mga Romano ang mga taong sinakop nila, huwag kayong magrebelde sa amin, kundi ganito mangyari. So, usually pinarurusahan muna, tapos ibabayubay na nakapako sa krus. Pag siyempre sakit-sakit na ng katawan mo, tapos pinako ka pa. Kapag sa sobrang nung unang-una, kaya mo pa. Kaya mo pa. Kapag ikaw ay pagod na, doon ka mamamatay. Mamamatay ka sa asphyxiation. Ibig sabihin, mawalan ka na ng hininga. Dahil ang bigat na ng katawan mo, hindi mo na maiangat yung sarili mo. Dahil nai-stretch na yung arms mo na gano'n, mamamatay ka na dahil hindi ka na makahinga. Ibig sabihin, dahan-dahang kamatayan. Kaya nung pinako si Kristo, nung biglang nagdilim na, sabi nila, tapusin na natin ito. Babaliin nila sana yung buto. Kasi pag bali yung buto, hindi mo na maiangat yung sarili mo. Di ba? Hindi mo na maiangat sarili mo. Pag tingin nila kay Jesus, patay na. Paano nangyari yun? Ang bilis. Ang bilis naman namatay nito. Dapat maya-maya pa yung mga ilang oras. Pero yung dalawang kasama niyang kriminal na nakapako din, binali yung buto. So, hindi nagtagal, patay na yun. At hindi yun ibababa. Hahayaan na lang yung mabulok doon, display yun sa mga tao, matakot kayo. Ganito mangyari sa inyo pag kayo nagrebelde. Ganon. Hanggang sa kainin na ng mga hayop, uurin yung mga, basta ganon, gross po ang talagang picture ng isang pinako. So sabi dito, doon, yun ang pinaghandaan ni Jesus. Kung siya'y mayabang, kung siya'y nanatili, kung sabi niya, okay, bababa ako sa lupa, pero makapangyarihan pa rin ang gagawin ko, para ako Superman pa rin. Paano siya mapapahamak kung mag-aasta siyang Superman? Hindi siya tinatabla ng bala, hindi siya tinatabla ng titigan niya lang yung gano'n, parang niyang binaril na, gano'n. Ano mangyayari? Di ba? So, kinakailangan niya, yung unang niya sinabi, na hindi niya muna dapat panghawakan, pwede niyang bitawan yung kanyang katungkulan doon sa langit para makababa siya ng lupa at maging isang lingkod, doulos. Dalawa po ang ginagamit na Greek word dyan, doulos, or minsan bondservant or diakonos. Usually, diakonos yung nagtatrabaho. No? Pero doulos ay isang hindi bayaran. Usually, hindi bayaran kasi nagbabayad ka ng utang. Pag nabayaran mo na yung utang mo, hindi ka na doulos, laya ka na. Usually, hanggang sa mamatay ka, hindi mo pa babayaran yung utang mo. Ganun ang mga doulos. Alright? So sabi niya, morphe pa rin ng isang lingkod o isang alipin. Tapos ipinanganak sa tulad ng mga tao. Nagkatawan tao siya. So imagine niyo, kataas-taas ang Diyos. Nagkatawan tao. Ibig sabihin nun, naranasan niya ang mga naranasan niyo. Nakita niya ang mga kahirapan ng mga taong na dinadanas ng pangkaraniwan tao. Naunawaan niya ang injustice. Nakatanggap siya ng injustice. Wala siyang pagkakamali, pero ininsulto siya. Pero sabi ni Jesus, paglilingkuran ko kayo. Pumunta siya rito sa lupa upang maglingkod, hindi paglingkuran. Hindi po ba? Tapos, napansin nyo na iba na rito. Form pa rin. Kanina, form of God. Ngayon, form of man o human form. Pero iba na ang ginamit na word na schema. Sabi po ng mga bihasa, ang schema daw ay panlabas lang. Okay? So, nanatili siyang Diyos, pero hindi niya ginamit yung kanyang kapangyarihan bilang Diyos, hindi niya ginamit yung kanyang authority bilang Diyos, hinayaan niyang maging tao siya, nasusunod siya sa batas ng Israel, pag bawal magtrabaho, hindi mo na magtatrabaho. Kahit siya nagbigay ng batas ng Diyos sa tao. Diyos siya, di ba? Siya nagbigay, di ba? So, nagpakumbaba siya hanggat sa sumunod siya sa Diyos, hanggat sa siya ay mapatay ng isang nakakahiyang kamatayan. Ano sinasabi ni Pablo dito? Hindi nyo po natin magagawa na tayo ay mag-sakripisyo din ng ating buhay, maglingkod sa kapwa, at handa rin mapahamak.
Kasi nga po, ang background po ng Philippians, sila po inuusig na maigi, may mga ilang Kristiyanong pinapatay dahil sa kanilang pananampalataya. So kayo, maging handa kayo. Sabi nga ni Pablo, ako nga'y nakakulong, pero handa ako. Tatandaan yung pinag-usapan last week, sabi ni Pablo, lito na ako eh. Sumunod siya hanggang sa ready siyang pahiyain, saktan, duraan, sampalin, ilatigo. As in, biro mo yung Diyos na lumikha sa atin, willing siyang danasin yun para sa atin. Handa siyang magsakripisyo ng kanyang buhay. So, kung tayo po ay mapagmataas, sabi kanina, di ba, huwag niyong tingnan ng yung sarili na mas mataas sa iba. Kung hindi, unahin niyo yung kapakanan ng ibang tao. Hindi po natin magagawa yun kapag tayo ay naghahari-harian. Alam niyo po ba, may mga tao, hindi lang naman to sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa, bakit gusto maging politiko? Bakit gusto maging pulis? Sabihin natin, kahit sabihin natin gusto lang maging tanod lang, kahit tanod, iniisip niya, siya'y Panginoon. Iniisip niya, siya ang dapat sundin siya. May kapangyarihan na siya. Pag hindi ka sumunod, papaluin kita ng ano ko. Di ba? As in, naghahanap ng kapangyarihan. Kapag may kapangyarihan, may pera. Pag kakausap sa yung mga negosyante kasi may negosyo sila. Kamusta kap? Kamusta ganun? Hindi ko sinasabi lahat Pero yung iba tao, yun ang gusto. Dahil hindi naman, yung iba hindi nakapag-aaral, so magka-captain na lang ako. Hindi naman lahat. So at least may katungkulan ako. Di ba? Ganun, hanggang sa mga umangat. Yun ang motivation. Pero sasabi ni Jesus, ako nga mataas, nagpakumbaba. Pagdating sa church, iisa lang bida natin. Si Jesus. Siya'y naglilingkod sa atin, ngayon maglingkod tayo sa isa't isa. Yun po ang gusto niyang matutunan po natin ngayon. Okay, basahin po natin verses 9 to 11. Kaya naman, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ginawaran ng pangalang higit na mataas kaysa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus, ang bawat tuhod ay lumuhod, ang mga nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa, at ipahayag ng bawat bibig na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Napakaganda po ng sinasabi. So yung verses 6 to 8, yun yung action ni Lord. Ngayon, ito naman yung biyaya ni Lord sa kanya, ng Diyos Ama. So sabi dito, pinarangalan siya ng Diyos. Binigyan siya ng kataas-taas ang pangalan sa lahat. Ngayon, of course, si Jesus lang ang pinagbigyan nun. Pag tayo naglingkod, hindi tayo bibigyan ng name highest above every name. Yung Panginoon lang natin na may name high above every name. Pero ang alam natin ay tayo ay bibiyaan din ng tayo ng Diyos. Hindi man kasi taas ni Jesus. Pero alam niyo, sabi ng salita ng Diyos, pagdating sa Ephesians, sabi niya, chapter 2, He has seated us in the heavenly realms. So in a spiritual manner, tayo ay mataas ang katungkulan natin in a spiritual matter. Ngayon pa lang, nakaupo daw tayo kasama niya sa spiritual realm. Ibig sabihin, itinaas na tayo ni Lord ng katungkulan. Ang pinupunto ni Pablo doon sa Ephesians ay mas mataas na tayo doon sa mga masasamang espiritu na nang alipin sa atin dati. Ibig sabihin, hindi na tayo pwedeng alipinin ng mga masasamang espiritu. Yung mga tumutukso sa atin, hindi naman natin nakita yung mga yan Pero tinutukso tayo, inuudyok tayo. Yan, sige, sigawan mo yung ano mo. Sige, magalit ka. Pag inita mo ng ulo, murahin mo yan. Ibalibag mo yung ganyan. Huwag mong bigyan ng allowance yan. Di ba? Ganun, di ba? Siraan mo yung kapitbahay mo. Mag-comment ka ng nakakaganyan. Di ba? Yung keyboard warrior. Di ba? Sige. Yung mag-post ka ng ganyan. Para kang hindi Kristiyano. Di ba? Hindi gano'n ang asal. Okay. Ang sabi dito, binigyan siya ng kataas-taasang pangalan at otoridad na ang lahat ng tao ngayon ay sa langit at lupa, mga anghel, mga sasamang anghel, mabubuting anghel, ay luluhod sa kanya at sasabihin siya nga talaga ang Panginoon. Ngayon, hindi mo basta pwedeng sabihin ang sino man na siya'y Panginoon. Of course, yung amo mo, yan, hindi mo naman Panginoon yan, pero amo yan, di ba? Yung paggalang mo sa kanya, tao pa rin, hindi mo siya igagalang bilang Diyos. Pero pag sinabing siya ang Diyos, ang Panginoon, kasi ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 10, yung usual title na binibigay natin sa Ama, Theos, God. At yung title na assigned kay Jesus ay Yahweh, Lord, Adonai. Alright? So, si Jesus ang Yahweh, ang Lord, ang Adonai. Makikita niyo po sa kahit sa Exodus, there are two Yahwehs. The Yahweh in heaven and the Yahweh on earth. Yung angel of the earth. And that's a long discussion, pero
that's one clue that we have. We know that there's at least two persons in the Godhead. At we know there are three, the Holy Spirit as well, to the glory of God the Father. So ngayon, ito na ang katungkulan ni Jesus. Ibinalik siya ng Diyos sa kanyang katungkulan. Panginoon muli siya. Sinuko niya yon, bumaba siya sa langit, naglingkod, hindi na uli siya lingkod. Ito mapapansin niyo pag nagbabasa kayo ng Gospels. Nung si Jesus ay nasa lupa, hindi siya nagdemand na tawagin siyang Panginoon. Okay? Yung mga tao, nung nakita siya, tinatawag siyang rabbi, o minsan tinatawag siyang Panginoon. That's, syempre, ginagalang nila si Jesus Christ. Kaya yung mga Pariseo na naiinis sa mga tao, ba't yung tinatawag si Jesus na Panginoon? Tao lang yan. Kahit yung title na rabbi, hindi yung basta binibigay yan sa isang kusino man. Si Jesus, ba't yung tinatawag na rabbi yan? Mga yan. Sabi ni Jesus, wala kayong tatawaging ama sa langit at sa lupa dahil may isang ama tayo. Wala kayong tatawaging rabbi dahil isa lang ang inyong guro, si Jesus Christ. Di ba? At wala kayong tatlo yon, ama, tapos rabbi at Rabboni at Didaskalos. Exhibit, teacher. Okay? Dahil may isa lang kayong teacher. Siya lang ang pinaka-supreme source of authority natin ng Word of God. Yun ang ibig sabihin nun. Right. So, summarize mo natin, yung first 6, talatang 6 to 8, ito yung action ni Jesus, at yung 9 to 11, yun yung action ng Ama. So, dito tayo sa Tagalog, nagsimula sa kaisipan, hindi ko bumitaw siya sa kanyang kataasan bilang Diyos para makababa siya. Nagparaya siya, binuhos niya kasi ang sabi doon ay he emptied himself. Ayan, doon sa Greek doon, keno. Binuhos niya ang lahat, para lang siya mag-iisang lingkod kasi dito hindi siya lingkod. Dito lingkod siya. Tapos nagpakumbaba siya hanggang sa kamatayan, nakakahiya. Tapos ngayon pinarangalan siya ng Diyos, pinagkalooban ng pinakamataas na katungkulan. Siya lang yon. Tayo ay makakasama niya sa kanyang katungkulan. Pero siya lang ang Lord. Pagpapasakop ng lahat. Luluhod ang lahat sa kanya. Tapos ikukumpi siya sa lahat, siya ang Panginoon. Yan po yung summary natin dito. Okay? So, pangatlo po, let's work out our salvation as God works in us. Kinakailangan po natin i-practice ang paglilingkod bilang mga tunay na mga anak ng Diyos. So, babalik si Pablo dun sa action. Sabi niya sa unang punto natin, huwag niyo isipin niya ang sarili niyo na mataas kayo, unahin niyo ang kapakanan ng iba, magkaisa kayo, magkasundo kayo, magkaroon kayo ng parehong isipan. Alright? So, basahin po natin ang verses 12 to 13. Mga minamahal, kung paanong lagi ninyo akong sinuno noong magkakasama pa tayo, lalo na maging masunurin kahit ngayong malayo na ako sa inyo. Sikapin ninyong ipamuhay ang kaligtasang tinanggap ninyo at gawin nyo ito ng may takot at paggalang sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang siyang kumikilos sa inyo ng pagnanais at kakayahang masunod nyo ang kalooban niya. Alright, napakaganda na sinasabi ni Pablo dito. Umaasa siya na kahit wala ang magulang, susunod ang mga bata. Okay ba nung kayo umalis si tatay, si nanay? Kayo ang ate, kayo ang kuya, kayo in charge. Sinunod ba kayo ng mga mas bata nyo kapatid? Ayaw sa inyo. Kasi si kuya, makautos yan. Ganyan. Di ba? Ganun. Ako lahat pinagagawa siya, nanonood lang ng TV, cellphone lang ng cellphone, gano'n, no? Siya ang inatasan ng tatay nanay, no? Kayo sumunod, ano? O yun, marami pang biro tayong kwento dyan, pero so sabi niya, susunod kayo kahit wala na ako dyan. Hindi po ba? Anong pinakautos niya? Ipamuhay nyo. Work out. Work out. Hindi work for your salvation. Ligtas na kayo Bilang mga ligtas na, i-practice nyo po ang gawain ng isang taong iniligtas na ng Diyos. Yun po, ano? Makikita nyo po yung pattern. Ang part nyo, work out, ang part ni Lord ay God works in you. Hindi po ba? Kumikilos siya sa iyong buhay. So, hindi kanya paggagawa ng isang bagay na hindi kanya binibigyan ng kalakasan, ng kakayanan. Sa kanya magbumula po yon. So, paano ko matutong magpakumbaba at paglingkuran yung taong hindi ko naman masyado kilala? I-risk ko yung buhay ko sa kanya. I-open ko yung buhay ko sa kanya. Di ba? Kapag ginaya nyo yung attitude ni Jesus Christ, bakit ako maglilingkod? Bakit ko ipapractice ang buhay ko bilang iniligtas na? Nang dahil sa yun ang inuutos sa akin ng Diyos. Dahil binibigyan ako ni Lord ng kalakasan. So, ang focus ko ngayon, Lord, paano ako makakatulong sa kapwa? Kumilos kayo sa buhay ko. Bigyan niyo ako ng karunungan, kung kailangan niya ng wisdom,
Bigyan niyo po ako ng kakayanan or ng maibabahagi kung meron man ako ibabahagi, kung kinakailangan material or service, di ba? Bigyan niyo po ako ng pagkakataon na magawa ko po ito. Hanga ako sa mga tao dito po sa Cornerstone, sa totoo lang. Mapagmalasakit po mga tao dito. Salamat sa Diyos. Totoo po yun. Sabi, ipamuhay ng may takot at paggalang. Takot kanino? Paggalang kanino? So, ang nakikinabang yung taong pinaglilingkuran mo, pero ang attitude mo ay sa Diyos. Bakit kinakailangan ng takot at paggalang? Kasi Diyos yung nagsugo sa iyo eh. Palagi nyo ba, aksidente na tayo nagkasama-sama dito? Hindi kaya bahagi ito ng pagkilos ng Diyos na, sumali ka dyan, umattend ka dyan. Diyan ka makakatulong, diyan ka makakakuha ng tulong. Kahit na sabihin mo mas kailangan mo ng tulong, baka naman pwede ka rin may maitulong sa iba. Halimbawa, ikaw yung may sakit. Nakita mo may sakit din. O di lapitan mo, di ba? Ganon. Di ba ganon naman talaga sa ospital? Ano sakit mo? Kailangan pa may sakit. Kaya mo yan. Matagal ka na nagtitreat. Ano po? Tapos yung isa, bago pa lang. Nagsisimula pa lang sa treatment. Sisharean mo siya, di ba? Uy, alam mo, ako tagal ko na dito, pero gumagaling na ako. Huwag kang wala ng pag-asa. Gagaling ka din. Tutulungan ka. Magbibigyan ka ng tip, sabi ng doktor, ito mga kainin mo, ganyan. Ito wag mong kakainin. Yan din, ganun ang gawin mo. Naikwento ko to kay Pastor Joko. When was that? I think about 2006 or 2007. When I was pastoring a church at Kanto na Apasible at Taft. Nakikita nyo po yung New World Diagnostic. Okay? Dati po, 7-Eleven yon. Sa taas noon yung church po namin. That was a long time ago. Nagmimidweek, po kami, prayer kami Wednesday evening. Biglang may dumating na babae na kasi walang buhok. Tumakas pala sa PGH. Nasa, siya, cancer yung kiyawa. Yun yung parang nabulok na fetus na naging cancerous. Hindi nabuo yung baby, naging cancerous. Tumakas. Sabi niya kasi nakita ko yung church nyo. Sumama sa prayer. Mag-ministry po kayo sa amin. So nakapag-ministry po kami sa Ward 4 siguro until 2013 nung wala na po ako sa church. Nagmi-ministry kami doon every Wednesday. So ang mga mini-ministeryohan namin is si Shinet, saka iba namin naggigitara, tapos mag-share ako Bible study mga 7 o'clock after dinner nila, di ba? So for about 6 years nag-ministry po kami dyan sa Ward 4 for second floor. Paulit-ulit lang din kami na encouragement sa kanila kasi bagong pasyente, lumang pasyente. Bagong pasyente, lumang pasyente. At yung mga kabataan ko po noon, natutuwa sila kasi kahit sila'y mga estudyante, pag sila'y nakapag-ministro, pagkatapos namin, sila'y na-bless. Makapaglingkod ka sa mga tao na nangangailangan, pero ikaw ang nahipo ng Diyos. Yung wala akong ganun sakit, pero ang Diyos nakita ko kumikilos sa kanila. Nakikita mo sila na lumalakas ang kanilang loob. Nung nakaraang linggo, hinang-hina ito. Pagbalik namin na Wednesday, malakas-lakas na itong tao na to. Siyempre, may mga kwento na, nasaan yung ganun? Namatay. Bakit? Nag-chemo, hindi niya sinabi may singaw daw siya. Bakit? Nakakaano ba yun? Hindi daw pwede anyway, so sayang, nakakalungkot. Yung mga ganun storya. So, ang Diyos ay kumikilos sa atin. Pag sinabi niya na maglingkod ka, mag-extra effort ka, sumali ka sa ganito para makita mo kung paano ko kumikilos sa ospital, paano kumikilos sa isang bata, paano kumikilos sa mga informal settlers. Pag sinabihan ka ni Lord, maglingkod ka, gumawa ka ng effort. Ikaw ang matututo, ikaw magbe-bless, at yung pagpapala ng Diyos, dadaloy sa'yo. Bigla ka na lang nagkakaroon ng resources, meron pala ako ibibigay. Yung pinag-pray ko lang yung tao, naramdaman ko yung kapangyarihan, dumadaloy sa akin, yung tao, gumaling. Diyos ang may kapangyarihan kasi ang Diyos ay kumikilos sa akin. Nagugustuhin kong maglingkod, pag nanais, at hindi ako mawala ng desire to serve, at kakayanang makasunod. Wala akong pera para mapamasahe sumama. Bibigyan ako ni Lord, makapaglingkod lang ako. Yung iba naman, sige, pupunta kayo doon. Eto, magdala ka ng konting pagkain kasi hindi ako makakapunta, ikaw ang makakapunta ron. Diba? Ikaw ang mag-bless sa mga tao. Kasi ang Diyos ay kumikilos sa iyo. Isipin niyo po, paano ba kumikilos sa akin ng Diyos? Pag hindi kayo nagpapagamit, paano kikilos ng Diyos sa buhay ninyo? Kung hindi niyo inaalam ang kalagayan ng iba, paano bibigyan ka ni Lord ng pagpapala na ibibigay sa iba? Kaya gumawa po tayo ng paraan para tayo makapaglingkod. Alright? 14 and 15. Gawin ninyo ang lahat ng bagay at pagtatalo.
upang kayo'y maging mga walang kapintasan at dalisay na mga anak ng Diyos. Hindi kayo dapat maparangatangan ng anuman sa pamumuhay ninyo sa gitna ng isang salinlahing baluktot at masama. Magningning kayo tulad ng mga tanglaw sa sanlibutan. Okay. Siyempre, hindi nawawala sa isang church yung mga tampuhan, siraan. Kasi yung lumang pagkatao lumalabas pa rin. Ano? Kasi sinasabi ni Pablo, huwag kayong ganyan. Kung may reklamo kayo, alam paano magreklamo? Hindi sinasabi sa pastor, ano, nagugulan, sasabihin nyo kayo, ganyan yung church na, hindi mo, may mga tao dyan, bakit ganun yun? Naalala ko nung isang beses nung nagli-lead pa ako, sabi nung, bakit dito sa church may mga bakla? Ganun. Sabi ko, lumapit sila sa Diyos eh. Asikasuhin natin sila. Papakitaan natin sila ng pagmamahal ng Diyos. Di ba? Kung sasabihin nyo, ganyan yung mga yan. Hindi nyo man lang alam kung anong pinagdaanan niya, ano ang pinagdadaanan niya, na sayang ang pagkakataon na matulungan yung tao na yon. Naglakas loob yan na pumasok sa isang church na baguhan siya, hindi niya kilala mga tao doon. Pero kumilos ang Diyos, assignment nyo yan, sabi ng Diyos. Hindi po ba? Huwag kayong away-away. Kung may Bibles kayo dyan, tignan nyo sa chapter 4, verse 1. Sino kaya yung laging nag-aaway dyan? May dalawang pangalan na binigay dyan. At mahirap basahin ang pangalan, no? Ayan. Bakit sila nabanggit? Biro mo na, uy, ang pangalang, nabanggit ako sa sulat ni Pablo. Yehey, sikat ako. Pero ano sabi ni Pablo dyan? Kayong dalawang babae kayo, magkaisa kayo. Laging nagtatalo yung dalawang yan. O, parang ganyan. O, nag-aaway. Biro mo na shout out kayo dun sa letter ni Pablo. No? So, pag kayo magpapangalan ng anak nyo, pwede kayo pumili sa dalawang yan. Diba? Ang sabi, upang kayo ay maging walang kapintasan at inosente. Mga anak ng Diyos. Alright? Walang kapintasan, dalisay ng mga anak ng Diyos. Kasi ganyan tayo, nililinis tayo ng Diyos. Inaayos tayo ng Diyos. Hindi kayo dapat na pararatangan ng anuman na ganyang pamuhay. Dapat walang nababalitaan yung mga non-Christians. Sa church na yan, may mga ganyan-ganyan. Hindi. Mababalitaan nila, ano nangyari sa taong ito? Bakit ang bait-bait na? Ay, sumali ng church. Nakilala ang Diyos. Natulungan siya ng mga tao doon. Nagbago siya. Hindi po ba? Kaya challenge sa church yan. Kasi biro nyo, tayo ang kasangkapan ng Diyos na mabago ang isang tao. Hindi biro yun. Sabi ni Paul sa Romas, kasi sabi dapat inosente, di ba? Walang kapintasan, blameless at innocent. Ano? Alam niyo po, sa kulungan, may mga tao na lalong lumalala. Bakit po? Kasi nakulong siya, sabihin natin theft lang. Nagkaroon siya ng mga kaibigan doon, ng mga scammer, murderer, ganon-ganon. So ngayon, mas marami siyang natutunan. Nag-sharean sila ng mga kalokohan nila. Huwag daw tayong ganon. Pagdating sa kalokohan, wala akong alam dyan. Dapat ganon daw tayo. Hindi ako marunong mang-scam. Kapag may nagtuturo sa akin mang-scam, ayoko niyan. Di ba? Marketing ito, mag-recruit ka lang ng ganyan-ganyan, sabihin mo ganyan mga pangako, ang kikitain nila 40%. Naku, scam yan. Tapos damay ka pa. Tapos umutang ka pa at isinama mo pa yung ate, kuya mo na nasa abroad, nag-invest pa sa ganon. Naku, ilang kwento na narinig natin tungkol sa mga ganyan. Hindi po ba? Sabi niya, for your obedience is known to all, so that I rejoice over you, but I want you to be wise as to what is good. Pagdating sa kabutihang gawa, asal at gawa, dyan kayo magaling. Pero inosente kayo sa mga masama. Hindi ko alam yung mga kalokohan na yan. Huwag mo akong turuan ng ganyan. Hindi ko gagawin po yung mga style ninyo. Di ba? Ayan. Sabi rin ni Panginoon Jesus sa prayer niya sa John 17, itinuro ko na sa kanila ang salita mo. Napopoot sa kanila ang mga taong makamundo dahil hindi na sila tulad ko na hindi makamundo. Hindi ko idinadalangin na kunin mo na sila sa mundo, kundi ingatan mo sila laban kay Satanas. Hindi pa tayo kinukuha ng Lord dito. Kailangan natin ng pag-iingat ng Diyos. Sila na makamundo tulad ko na hindi na makamundo. So habang nandito tayo, tinitiis natin itong sinasabi ni Paul na crooked and twisted generation. Hindi natin mababago yan. Isa-isang mga taong na nakukumbins natin na mabago sila. Pray natin lagi natin ang Generation Alpha. Sino mga na Generation Alpha ngayon? Yung mga 8 years old, 10 years old, 12 years old,
'di ba? Sila yung mga ihahanda natin. Kasi yung mga millennials, Gen Z ngayon, nagtatrabaho na. Ang bilis ng panahon. Nagtatrabaho na sila, 'di ba? Mga apo nyo, nagtatrabaho na. Magliwanag tayo sa sanlibutan. Alright, tuloy ko na po. Basahin po natin muli ito, verse 16. Patuloy ninyong panghawakan ng salita ng buhay upang sa araw ng Kristo ay maipagmalaki ko na hindi sinasayang ang aking pagtakbo at hindi na uwi sa wala ang aking pagpapagawa. Siyempre, pinagpaguran niya na ma-establish ang church na mabago sila. Yung kwento nga ni Paul sa Galatia, sabi niya, eto na naman ako kasi kayo ay nalihis ng daan. Naniniwala kayo, bumabalik kayo dun sa Old Testament. Nasa New Testament na tayo. Ang sabi niya, willing ako na magbuntis muli at yung birth pains, sabi niya, yung sakit na naranasan ng panganganak. Sabi niya na willing ako na daanan muli yon hanggat sa mabuo muli ang forma ni Kristo sa inyong buhay. So sa uulitin ko yun, willing akong ulitin. Sabi niya, kasi nalihis nga silang daan. So, dito sa bagay na ito, ay sinasabi ni Pablo, ayaw ko masayang. Sinasabi niya sa mga Galatians, nasayang na ba? Nasayang na ba? Siyempre masakit sa kanya yung bagay na yon. So, sinabi niya dito, panghawakan niyo ang salita ng buhay. Sinabi niya rin itong day of Christ sa verse 1. Ito yung day ng pagre-reward ni Lord sa mga sumusunod sa Kanya. At siyempre, ito ay day ng parusa naman sa mga taong pasaway. Hindi po ba? So, handa na po ba kayo? Chapter 1 verse 10, that you may approve what is excellent, be pure and blameless. Kanina, innocent, blameless and innocent. So, halimbawa, sabihin natin, kinuha kayo ni Lord mamaya. Masasabi bang nabuhay kayo ng blameless at innocent? Di po ba? O nahawa na kayo ng henerasyon na ito? Huwag naman po sana. Saan nakakapasok ang mga masasamang ideas? Bigyan nyo lang ng cellphone ng bata, ang dami na napulot niya na mali. Di po ba? Iwan nyo lang, naglilinis-linis ako, manood ka lang ng TV dyan habang parang hindi ako naabala. No? Pero hindi mo alam, marami nang nagturo sa kanya. Hindi ikaw nagturo ang TV, nagturo ang internet. Di ba? Di ba nakakaano nga yung cartoons na yun, akala ko pang bata yun, hindi pala mabuti sa bata yung mga ganon. Nakakabalita ba kayo ng ganon? Right? Last point, 2 verses na lang po ito. Let's rejoice together even in hardship. Kasi si Paul nahihirapan, pati din yung mga Philippians nahihirapan. Imprisonment did not take away from Paul the joy of serving the Lord. We can be a joyful church. Sabay-sabay ba natin basahin verse 17? Yung pananampalataya, ako'y natutuwa at nakikiisa sa kagalakan ninyong lahat. Wow, sana ganyan lang ibalita sa atin. Ano ba sabihin natin? Si Pastor Joe paminsan-minsan pumupunta na rin dito. Sana mabalitaan niya na ano nangyari sa Cornerstone Manila. Maraming tao na babago doon. Maraming tao na paglilingkuran. Maraming tao na nabibless. Hindi po ba? Yun, maraming tao na didisipuluhan. Maraming mga professionals, yung sa ano natin, professionals, businessmen, marami pa yung iba't ibang sektor, di ba? Yung binibigkas natin sa katapusan, na yun yung mga maabot natin, di ba? Sinasabi niya dito na handa na ako, yung drink offering, usually ginagawa yan sa mga Diyos-Diyosan. Pero of course, kay Paul, sa tunay na Diyos. Pag sinabing drink offering, handa na siyang masakripisyo ang kanyang buhay. Although sabi niya sa chapter 1, naniniwala siya na makakawalan pa siya sa kulungan. Pero eventually, wala na sa Bible to, sabi ng tradisyon, hindi na siya pinakawalan. Namartir na si Pablo. Hindi na siya nakabalik ng Filipos. Hindi na siya nakabalik. Sayang din. Pero okay lang, sabi ni Paul, handa rin naman ako. I'm glad. Baba, handa ka na. I'm glad. Di ba? Kaya nga sabi niya yung sermon last week, hati ako. If I go on living in the body, o dito, kung mabubuhay man ako sa katawan, mangangulagan itong mas maraming bagay pa na ibubunga sa aking gawain. Ngunit hindi ko alam kung anong pipiliin ko. Naiipit ako sa dalawang ito. Nais ko nang lumisan at makapiling si Kristo sapagkat ito'y lalong mabuti. Subalit, higit na kailangang manatili ako sa katawan para sa inyong kapakanan. Lito siya. Gusto kong bumalik dyan, kaso hindi ko alam kung makakalaya ako dito. Confident ako makakalaya ako. Pero hindi pala nangyari yun. Alright? So, pero sabi niya, dito, I'm glad. I'm glad. And I rejoice with you. Diba? Parang, weird naman itong taon to.
Malapit na nga siya. Nasa kulungan siya. Glad pa siya. Diba? Last verse natin for today. Sa gayon ding paraan, dapat kayong matuwa at makiisa sa aking kagalak. Ayoko naman yung, handa ako, tapos malungkot kayo. Diba? Masaya kayo. Masaya ako. Okay ako dito. Huwag kayo malungkot sa akin. Siyempre, alam ko malulungkot kayo, pero okay ako dito, masaya ako. Pag namatay naman ako, sa Kristo ako makakarating eh. Hindi po ba? Tapos na naman ito. Nangyari na po ito. Pero bilang isang iglesia, let's rejoice together even in hardships. Summary po natin ng aralin natin ngayon. Humbly serve one another like Jesus. All together, let's be united and serve each other. Let's humble ourselves as Jesus did. Let's work out our salvation as God works in us. Let's rejoice together even in hardship. Tayo po ay tumayo at magpasalamat sa Diyos. Aming Diyos Ama, papuri at pasasalamat muli sa inyo. Salamat po sa sulat ito ni Pablo na kinakailangan po naming palalahanan na dapat kami maglingkod sa isa't isa. Sa tindi ng pagmamahal nyo sa amin, si Jesus, ipinadala nyo, siya ang dakilang lingkod. Kahit saan yung Diyos, siya ay bumaba, at pakumbaba, naging lingkod, naging alipin, sinunod niya ang utos nyo hanggang sa mapatay siya sa isang nakakahiyang kamatayan. Pero dahil siya ay inosente, siya ay pinarangalan ninyo, binigyan nyo ng kataas-taasang pangalan at otoridad, at kami po, Panginoon, ay itataas nyo rin kasama si Kristo. Kaya, Panginoon, kung ano po yung dapat pa namin asikasuhin dito sa church, na dapat po kami ay umayos, yung mga dapat na bad na gawain at isipin namin ay maisantabi na, at kami ay mabuhay na naglilingkod sa inyo, mga inosente. Nawa makilala po ang aming church, gaya na nasimulan na noon pa, holistic ang approach po namin sa gawain, na hindi lang basta pinagpe-pray, kundi may practical work kami na gagawin na mapaglingkuran po ang sino man tao, Panginoon, na nangangailangan ng paglilingkod. Umaasa kami, Panginoon, na patuloy kayong kikilos sa aming buhay, nang sa gayon kami makapaglingkod ng dire-diretso at ng makapangyarihan. Kaya bukas po ang aming mga kamay sa inyo, ipadaloy niyo po sa amin ng iyong karunungan, ang iyong kalakasan, bigyan niyo po kami ng oportunidad, bigyan niyo kami ng lakas ng loob, kasi makakatulong kami sa isa't isa. Marami pa kayong inilaan sa amin ng mga mabubuting gawa na gagawin namin. Ayaw po namin na ma-miss ang pagkakataon na yun, Lord. At kayo po magbibigay din sa amin ng biyaya sa mga sakripisyong ginagawa po namin sa inyo. Salamat po sa iyong kabutihan sa amin. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.